Magandang hapon. Time check, it's 2 p.m. And kakagising nga lang namin tatlo ni Ian, ni Julius. Ngayon nga ay gagala kami. Pupunta kami doon sa lugar nila Julius. Dadalawin namin yung pamilya niya. Kasi nga medyo matagal na din hindi siya nakauwi doon sa kanila. Hapon na nga din kami bumiyahe kasi sobrang init talaga kanina. Hindi carry sa beauty. Lahat nga ng gamit namin ay nilagay lang namin dyan sa may box. Kasi hindi naman ganun karami yung dinala namin. Kasi magstay lang naman kami doon ng one night. At eto nga ay hindi na nagtagal at umalis na din agad kami. Medyo mainit pa nga ng mga oras at pero kering-kere na kasi pawala na naman yung init. Pero dito nga sa kalagitnaan ng biyahe namin ay talagang biglang uminit ng todo. Lugi kami ni Iya kasi hindi kami naka-jacket. Si Julius lang yung naka-jacket sa amin. At eto nga, nadaanan na namin ang Tuganay River. Sobrang laki nga tingnan nito sa personal at talagang nakakatakot tingnan sa baba. After 40 to 45 minutes na biyahe ay nakarating na agad kami dito sa aming first stop. Dito kami nag-first stop sa may Skygo kasi kukunin ni Julius yung original na rehistro ng motor niya. At eto nga, ang batang to talagang hindi nahihiwalay sa papa niya. Kita niyo naman kahit may ginagawa yung papa niya, importante yan. Tapos ayan, nagpapakarga talaga. Kung kukunin ko, ayaw naman lumapit sa akin. Tapos na nga namin nakuha yung original rehistro ng motor ni Julius. At pinainom muna namin si Ian ng tubig kasi sobrang init talaga ng biyahe namin kanina. Biglang uminit ng malala. Kaya naman pinainom muna namin siya bago kami umalis. Kita niyo naman, sobrang tagal na tapos uminom kasi nga uhaw na uhaw pala. At eto, palis na nga kami at syempre hindi kakalimutan ng ating helmet. Yan nga yung madalas ginagawa ni Julius kapag aalis kami. Talagang siya yung nagsusuot sa akin ng helmet. At dito nga kami nag-next stop sa pinagtatrabahoan ni Julius kasi mag-CA siya kasi kulang yung pera namin dyan. Umalis na nga din agad kami doon pagkatapos namin mag-CA at eto ngayon ay binabaybay namin ang daan papunta doon sa kanila. Medyo malayo-layo pa tong biyahe na to. And time check, it's 4 p.m. na. Nag-shortcut na nga lang kami at hindi kami dumaan doon sa may highway. Nag-stop nga din kami dito para bibili ng mga tinapay. Medyo nangangalahati na nga kami sa aming biyahe at malapit na kami doon sa kanila. At eto nga ay talagang nandito na kami papunta sa kanilang lugar talaga. Eto yung dinadaanan namin papunta sa kanila. Medyo pakit baba nga itong kalsada dito sa kanila pero hindi naman siya ganoon talaga kabukid itong lugar nila. Mas bukid pa yung lugar ng papa ko kaysa dito. At eto na nga yung last leg ko papunta doon sa kanila. And nakasalubong pa talaga namin itong malaking truck na sobrang daming dalang alikabok. Para tuloy kami nag-foundation. Tingnan nyo naman talagang namumuti yung daan. Ongoing pa kasi yung pagsimento ng kalsada nila dito kaya medyo maraming truck na dumadaan. Lalo na yung mixer at yung mga nagdadala ng mga maliliit na bato. Talagang malalaking truck yan sila. At eto nga finally nakarating na kami sa kanila. Eto nga si Iya talagang tutok na tutok sa mga bata naglalaro dyan sa may kalsada. Gabi na nga at nandito na kaming lahat sa loob tumambay. Dito kami sa bahay ng kapatid ni Julius. At ayan na naman si Iya talagang nakakapit na naman sa ama niya. Talagang hindi nahihiwalay. At eto oras na naman ng kape. Dito talaga sa kanila ay yung kape talaga yung hindi nawawala. Laging present yan. Nandun nga sila sa labas lahat at nandito kami ni Iya sa loob kasi sobrang dilim talaga sa labas. Hindi pa nga din kasi lumalapit si Iya sa mga tao dito sa paligid kaya nandito muna kami sa loob. Dito lang siya naglalaro talaga kasi kapag inilabas ko siya ay talagang lagi nakakabit sa akin. Napapasayo na nga lang kami dito sa sobrang bored talaga kasi kaming dalawa lang yung nandito sa loob. Maya-maya nga lang din ay lumabas din kami kasi sobrang bored talaga sa loob. Gabi lang dalawa ni Iya. At dito nga sa labas itong unggoy yung kinakaaliwan nila. Sobrang tagal na nga ng unggoy na ito dito sa kanila. Nung buntis pa lang ako ay nandito na to. At dito nga sa labas ay nag-bonfire sila. Joke lang, napabaga lang yan para mag-iihaw ng isda. Bumili nga si Julius ng isda para mauulam namin ngayong hapuna. At siya na nga din pala nagluto dyan. Talagang apakasipag naman. Hindi nga namin alam na bukas pala yung 40th birthday ng atin niya. Kaya naman saktong-sakto yung pagpunta namin dito. At pagkatapos nga namin kumain ay tumanbay kami dito sa loob. At hindi nga nagtagal ay nakatulog na ang batang ito. At kinabukasan nga eto pagising namin ay talagang kainan na naman. At eto nagdasal na nga para mambisa na yung kainan. Nagkatay nga lang sila ng manok para panghanda nga yung birthday ng atin ni Julius. At pagkatapos nga namin kumain ay napasama ako kay Julius para makabili ng toothbrush. Paano ba naman kasi ay talagang hindi ako nakadala ng toothbrush? Ayaw na nga sana ni Julius bumili ng toothbrush dahil sobrang dami na namin toothbrush sa bahay. Dahil tuwing pumupunta kami dito ay talaga nagpapabili ako ng toothbrush dahil hindi ako nagdadala ng toothbrush talaga. Kaya naman kapag umuwi na kami ay talagang naiipon yung mga toothbrush sa bahay. At paglabas nga namin dito sa may kalsada ay nandito yung tiyuhin ni Julius. Amaze nga ako dito sa view ng kalsada nila sa labas. Talagang lumaki na yung kalsada nila dito mula nung masemento. Papunta na nga kami dito sa may tindahan at kita nyo naman kung gaano kaalikabok yung daan nila dito kapag may dumadaan. 8 AM pa nga lang ng mga oras na to pero kita nyo naman yung init. Talagang batak na batak. Partida naka-heels pa yan kasi walang tsinela. Nandito na nga kami sa may tindahan at pinagpapawisan talaga ako kahit sobrang lapit lang naman ng tindahan na to. Paano ba naman kasi sobrang init talaga? At eto nga panayhanap nga ako kung anong pwedeng kainin ni Iya kasi nga batang to ay talagang pihikan sa pagkain. Hindi nga masyado ito kumakain ng biscuit. Ang gusto nito ay junk foods talaga. Makain naman siya ng biscuit pero talagang pinipili niya. Kaya naman nahihirapan ako maghanap ng pagkain ng batang to kasi hindi naman pwede na junk foods lang yung palagi kinakain niya.
Nagkayati-ay na nga ang batang to kaya hindi talaga pwedeng junk foods palagi. Konti lang naman yung binili namin dito pero sobrang tagal namin nakalis dito. Paano ba naman kasi hirap-hirap talaga pumili ng pagkain ng batang to. Huwag nyo na nga pansinin yung pagkakuba ko dahil kuba na talaga ako at trying hard nga ako maglakad ng straight ang likod. Pag hindi ka nga kasi sanay na straight yung likod maglakad ay talagang nakakangawit sa likod. Kaya ako hinahayaan ko yung likod ko pag naglalakad ako di bali ng kuba ko. Basta komportable ako maglakad. Nakapili na nga ako ng pagkain dito para kay Iya pero ang ending pala pag uwi dito sa bahay ay ako pala yung kumain kasi hindi niya kinain. At eto nga si Iya ay struggling na naman kasi kinakausap siya ng tindera. At alam niya naman ng batang to na talagang napakamahiyain. Hindi nga ito lumalapit sa ibang tao kapag kinakausap siya. Eh kanino pa ba magmamana ang batang ito? Eh di sa akin. Kaya wag na kayo magtaka talaga kung bakit ganyan yung anak ko kasi yung ina ay talagang ganyan din. At eto nga bago kami umalis kinausap na naman si Iya ng tindera at nalilito si Iya kung ano ang gagawin kaya binigyan niya yung pagkain niya. Pero magmamano lang pala. Pagkatapos niya nga magmano ay paalis na nga kami at ayan nagbabay na ang Iya. At eto tanghali na nga at dito lang kami nakatambay sa loob ng bahay. Kumakain kami ng saging. Sobrang bored niya dito sa lugar nila kaya walang ibang gagawin kundi kain lang ng kain. Habang nagchichika-chika nga kami lahat dito. Ayan ang pusang yan ay nagmukbang na sa may lamesa. Eto wala na nga kami nagawa dito at nagtambay na lang kami dito sa labas at ang Iya at ang lolo niya ay nagbabanding. Medyo lumalapit na nga kasi si Iya sa lolo niya kasi madalas siyang kinakausap. Kaya hindi na siya natatakot at nahihiya. Ganoon lang kasi ang technique para lumapit ang batang ito sa inyo. At eto nga si Iya ay talagang nakaharap na naman siya dyan sa unggoy. Lagi niya nga tinatawag yung unggoy na yan. Amaze na amaze siya kapag nakikita niya. Pero kapag nilalapit naman ay talagang natatakot siya. Mga bandang 3 p.m. din ay napagdesisyonan namin uuwi na talaga kami kasi nga hapon na and malayo pa yung biyahe namin. Medyo dilim na din kasi kaya feeling namin ay talagang uulan na ng mga oras na ito. Kasi talagang makulimlim na. At syempre hindi natin kakalimutan ang ating helmet. At nandyan yung pangmalakasang tagapagsuot ng helmet ko. Acts of service nga yan ni Julius noon pa man. And hanggang ngayon ay hindi talaga nawawala yung pagganyan-ganyan niya. At syempre kinikilig naman si Inday kapag ginaganyan siya. At eto nga shoutoutin pala sa mandugang kong napakabait. At ayun nga si Iya ay sumama na talaga sa kanyang lolo papunta doon sa labas. Talagang nauuna na maglakad ang batang ito sa amin. Excited nga kasi ang batang yan tuwing sasakay kami ng motor at tuwing aalis kami. At eto naglakad nga lang din ako papunta doon sa may taas sa may labasan kasi parang nakakatakot sumakay doon paakyat palabas. At eto nga bumiyahe na nga talaga kami, hindi na kami nagtagal doon. At eto nakasalubong na naman namin itong mga malalaking truck na sobrang daming alikabok na dala. Grabe talagang namumuti yung kalsada na dinadaanan nila. Paano naman kami nitong naka-single motor lang? Talagang nasasalo namin lahat ng mga alikabok dyan. Nakakabilib din itong driver ng truck kasi nung palapit na siya sa amin ay talagang nagdahan-dahan siya. At eto pababa na nga kami. Buti na lang at medyo maayos na talaga ang daan dito sa pababa kasi dito talaga ako natatakot noon. At nakaliko na nga kami dito sa may kalsada na papunta doon sa may highway talaga. And kita niyo naman yung langit dyan sa may unahan talagang makulimlim na. At for sure ay talagang umuulan na sa ibang parte ng lugar na to. Kaya nagmamadali talaga kami ng mga oras na to pero ang ending ay na talagang naabutan kami ng ulan. Buti na lang ay may dala kaming raincoat talaga. Paalang yung nabasa ng ulan at yung ulo namin ay talagang secure na secure naman. But anyways, hanggang dito lang tong video natin. Thanks for watching!